Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Matindi ang tinig ni Ghana nang ipahayag niyang ang kanyang katawan at isipan ay nakalaan lamang kay Lord Azeroth. Buo ang paniniwala niyang sinumang maglakas loob na humawak sa kanya maliban kay Lord Azeroth ay tiyak na kamatayan ang kapalit. Sa panata niyang iyon, ipinangako niyang hindi na muling lalabas sa kanyang bibig ang isang tunog ng pagtataksil. Mabigat ang bigkas ng kanyang mga salita, worry bang pati hangin sa paligid ay biglang naging mas mabigat. Hindi na nag-atubili si Ghana at biglang inilabas ang lahat ng lason mula sa kanyang katawan, tinipon ito sa kanyang palad na kumikislap ng nakamamatay na enerhiya. Pagdakay tumingin siya ng malamig kay Siris, ipinahayag na ang sunog na bangkay na ito ang magsisilbing handog niyang paghingi ng tawad kay Lord Azeroth. Nanatiling nakatindig si Siris, mahigpit ang kanyang katawan habang naghahanda sa tiyak na pagsalakay. Lalong bumigat ang paligid nang maramdaman ni Siris ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang biglang sumugod si Ghana, puno ng galit ang bawat galaw. Malakas niyang idineklara na mamamatay si Siris sa matinding hirap, parusang nararapat sa sinumang manggahas na hawakan ang kanyang katawan. Mabilis at matalim ang kanyang paglusog, walang alinlangan ang hangarin pumatay. Sa isang iglap, pinakawalan ni Ghana ang kanyang atake na may nakakatakot na lakas. Ngunit mabilis ding nakarik si Siris, yumuko ito sa tamang oras upang makaiwas. Sa halip na siya ang tamaan, ang suntok ni Ghana ay dumiretso sa pader sa kanyang likuran. Nagkadurog-durog ito at nagpalipad ng mga tipak ng bato at alikabok sa hangin. Sa sobrang lakas ng tama, pati lupa ay yumanig. Ngunit kahit nakaiwas si Siris, hindi pinapayagan ng galit ni Ghana na huminto siya. Nagpatuloy ang kanyang walang tigil na pagsalakay, lumusab siya ng mababa, sinusubukang abutin si Siris ng may matinding bilis at katumpakan. Lalong nagningas ang tensyon sa katawan ni Siris habang papalapit ng papalapit ang presensya ng babae. Sa sandaling iyon, idiniin ni Siris ang kanyang kamay sa lupa, matalim ang kanyang konsentrasyon. Ang marahas na paghablat ni Ghana ay papalapit ng papalapit, nagbabanta ng tiyak na pagkawasak kung tatama. Ramdam ng dalawa ang mabigat na presyon ng kanilang banggaan. Ngunit muling nakalusot si Siris, nakaiwas sa dapat sanay nakamamatay na tama. Sa halip, ang kamay ni Ghana ang bumagsak sa lupa ng may matinding puwersa, nagdulot ng malalalim na bitak sa likuran niya. May kumpiyansang ngiti si Siris habang iginuhit niya ang kanyang palad sa lupa, tila may sinisimulan siyang mekanismo. Isang biglaang sigaw ang kumawala mula kay Ghana nang muli niyang maramdaman ang nakakakiliting sensasyon na biglang damaloy sa kanyang kilikili. Agad na sumirit ang kanyang scream value sa 43%, at hindi na niya mapigilan ang malalim na pamumula at ang kusang pagtili na kumawala sa kanyang bibig. Ang dagok ng pakiramdam ay sumalpok sa kanya na parang malakas na alon, nilamon ang kanyang katawan ng halo-halong kirot at hindi mapigilang reaksyon. Nang inag siya, halos hindi makontrol ang pagbagsak ng enerhiya sa kanyang mga ugat, at naging nirepok ang kanyang kalagayan. Sa isang malakas na dagandong, bumagsak si Ghana sa lupa, durog ang sahig na kanyang tinamaan. Umakyat ang alikabok at mga tipak ng bato kasabay ng bagsak niya. Umatras ng dahan-dahan si Siris, pinapanatili ang distansya habang pinagmamasdan ang eksena. Kahit lumayo na siya, hindi maiwasan ni Siris na magtaka kung ganoon nga ba talaga ang naging epekto, parang hinaplos ang kanyang kilikili. Ang kaisipang iyon ay nanatili sa kanyang isipan,
at may bahid ng ngiti sa kanyang labi, Worry na aaliw sa kakaibang pangyayari sa gitna ng labanan. Samantala, nakadapa si Ghana sa durog na lupa, ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit. Labis ang pagkadismaya niya nang mapagtanto niyang mas malakas at mas masakit ang sensasyon kaysa inasahan niya. Pilit niyang tinakpan ang bibig upang pigilin ang isa pang sigaw, ngunit patuloy pa rin ang panginginig ng kanyang katawan sa natitirang epekto ng pag-atake. Sa loob ng kanyang isipan, hindi niya matanggap kung paano muling nakawala ang ganoong klaseng tunog mula sa kanyang labi. Nangako siya sa sarili na hindi na iyon mauulit, subalit parang pinagtaksilan siya ng kanyang sariling katawan. Habang inuulit ng kanyang alaala ang hindi sinasadyang reaksyon, lalo pang nag-init ang kanyang pisngi sa matinding hiya. Pakiramdam niya ay mas lalo siyang inalipin ng kahinaan nang tamaan mismo ni Siris ang kanyang kilikili. Ang kakaibang halo ng hapdi at kiliting damaloy sa kanyang mga ugat ay nagbigay ng pakiramdam na parang sinusunog ang kanyang laman. Pilit niyang ibinalik ang kanyang composure, subalit hindi maitago ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan. Habang nagpipigil, ramdam niya ang paparating na bugso ng reaksyon na desperado niyang nilalabanan. Ngunit sa loob ng ilang sandali, may kakaibang kaligayang sumilay, isang damdaming hindi niya kailanman naisip na mararamdaman. Doon niya natanto, na kahit si Siris, katulad ni Lord Azeroth, ay may kapangyarihang makapagdulot ng ganoong matinding sensasyon sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nagpaumanhin siya ng malungkot sa kanyang mahal na si Azeroth. Ang boses niya ay nanginginig, puno ng takot at pagkalito, habang iniisip kung bakit nagagawa ni Siris, isang hamak na tao, na magdala ng ganitong karanasan. Para sa kanya, nakakasuklam ang ideya, dahil sa kanyang paningin, kailanman ay hindi maaaring ikumpara ang mababang tao sa dakilang Azeroth. Upang gisingin ang sarili, buong lakas niyang sinampal ang sarili. Umalangaw-ngaw ang tunog ng hampas, at muntik pa siyang matamba dahil sa tindi ng tama, ngunit hindi siya tumigil. Paulit-ulit niyang sinaktan ang sarili hanggang sa maramdaman niyang bumabalik ang kanyang katinuan. Mula sa lakas ng hampas, nagsimulang dumugo ang kanyang ulo, bumaba ang pulang guhit sa kanyang mukha. Sa halip na manghina, ngumiti siya ng payapa, at may kakaibang tinig na nagtanong kung mapapatawad na ba siya ni Azeroth. Sa kabila ng sugat, ang kanyang mukha ay tila naging banal na larawan ng debosyon, parang ang sakit mismo ang kanyang alay. Sa kabilang panig, si Siris ay napatitig lamang, nanlalaki ang mga mata sa nakita. Hindi niya akalaing sadyang sasaktan ni Ghana ang sarili ng ganoong kalupit. Para kay Siris, hindi iyon gawa ng isang mandirigma, kundi tanda ng isang taong nakikipaglaban sa sariling mga demonyo sa isipan. Pagkatapo, ibinalik ni Ghana ang kanyang matalim na titig kay Siris. Sa malamig at matatag na tinig, sinabi niyang kakaiba ang galaw ng binata, ngunit ngayong oras, wala na siyang balak magpigil. Ipinahayag niyang sineseryoso na niya ang laban, na para bang isang sumpa ang kanyang tinig na handang ibuhos ang lahat ng puwersa laban sa kanya. Mula sa kanyang katawan, bigla niyang hinugot ang isang dambuhalang itim na espada. Ang mismong paglabas na ito ay nagdulot ng pamumula sa kanyang mukha, isang halong hiya at kay-abangan na nakabalot sa kilos niya. Ang espada ay naglabas ng masidhing aura ng kadiliman, pinabigat ang hangin sa paligid na parang nagbabanta ng sakuna. Nang makita ni Siris ang tagpong iyon, hindi maiwasang umikot ang kanyang isip sa isang katawa-tawang tanong, saan ba nanggagaling ang lahat ng armas na ito? Unay mula sa dibdib, sumunod na may mula sa dingding na tinamaan ng kanyang braso, at ngayon mismong katawan niya ang pinagmumulan ng sandata.
Para kay Siris, nakakatawa at nakakakilabot ang eksena. Mabilis niyang pinag-aralan ang sitwasyon, sinuri ang distansya at galaw ng mga naunang atake. Kung pagbabatayan ang Loika, naisip niyang ang susunod na target ay maaaring likuran niya. Dahil dito, nakapagpasya siyang kailangan niyang maging maingat at maghanda para kontrahin ang hindi pangkaraniwang pattern ng babae. Ngunit sa halip na lumaban, biglang kumari pa ng takbo si Siris. Nagulantang si Gana sa biglaang pagkilos, ngunit agad din siyang nag-apoy sa galit at sinundan ito ng buong bilis. Mula sa kanyang bibig, sumabog ang sigaw na nagtatanong kung bakit siya tatakbo ngayong huli na para tumakas. Mabilis ang mga hakbang ni Gana, halos mabura ang distansya sa pagitan nila. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagnanasa na tapusin siya, parang isang mabangis na hayop na nakapokas sa biktima. Ang kanyang mukha'y kinilipat ng galit, walang bakas ng awa. Subalit nanatiling matatag si Siris, patuloy na tumatakbo ng hindi lumilingon. Ang bawat galaw niya ay magaan at mabilis, iniwasan ang pag-aaksaya ng kahit isang sandali. Buong pagkatao niya ay nakatutok lamang sa pagtakas at pagpapalayo ng agwat sa pagitan nila. Sa isang iglap, umangat si Gana sa ere, dala ng matinding puwersa at galit. Ibinaba niya ang kanyang itim na espada, tuwirang nakatutok sa likod ni Siris, handang tapusin ang laban. Ngunit gaya ng kanyang inasahan, nakaramdam na si Siris ng kanyang galaw. Sa huling segundo, tumalon siya, iniiwasan ang bagsik ng espada. Eksaktong oras ang kanyang timing, at muntik na siyang tamaan kung hindi sa kanyang mabilis na reflexes. Kahit nakatakas siya sa tiyak na kamatayan, ramdam pa rin ang panganib na nakalambitin sa bawat sandali. Bumagsak ang espada ni Gana sa lupa, at sumabog ang kalupaan sa ilalim ng bigat ng kanyang atake. Ang lupa ay nagbitak, nagkalasog-lasog, at naglabas ng makapal na alikabok at mga tipak na parang unos. Ang buong paligid ay yumanig sa puwersa ng kanyang lakas, nagpapatunay na seryoso na nga siya sa laban. Magaan ang paglipag ni Siris sa di-kaliwang lugar at agad siyang sumigaw ng may kumpiyansa. Buo ang kanyang tinig habang ipinapahayag na mas mataas ang kanyang liksi kaysa kay Gana, at kailanman ay hindi siya basta-bastang mauunahan o matatalo. Ang kanyang boses ay puno ng hamon at pagmamalaki, tanda na wala siyang balak bumagsak ng ganoon kadali. Luminga si Gana, at nanlilisik ang kanyang mga mata na para bang matagal na niya itong alam. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang isang makapal na sapo ng gagamba papunta kay Siris, mabilis at madikit, handang ikulong siya. Sinubukan ni Siris na harangin ito, ngunit hindi niya inasahan ang biglaang galaw. Nahuli siya ng tuluyan, hindi nakapaghanda, at hindi na nakaiwas. Agad siyang binalot ng sapo. Kahit anong pagpupumiglas, lalo lang humihigpit ang pagkakagapo sa kanya. Unti-unting nabalot ng buo ang kanyang katawan, idinikit siya sa pader, at tuluyang naipit ang kanyang mga braso at binti hanggang halos hindi na siya makakilos. Dahan-dahan at may kumpiyansang lumapit si Gana, nakangisi habang pinagmamasdan ang paghihirap niya. Buo ang kanyang tinig nang sabihin niyang hindi na siya makakawala. May kasamang kasiyahan ang kanyang ekspresyon nang itaas niya ang dambuhalang espada, handang tapusin siya. Buo ang sigaw niya na oras na para mamatay si Siris. Ngunit sa mismong sandaling itinarak niya ang espada, nagawa ni Siris na igalaw at iluwag ang isang kamay mula sa sapo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Itinuon niya ang kamay sa pader at maingat na inayos ang posisyon na ito ayon sa kanyang kalkulasyon. Sa isang iglap, isang kakatwang pakiramdam ang gumapang sa kanyang isipan,
dahil ang tekstura ng pader ay tila kapareho ng balat sa loob ng hita ni Ghana. Agad itong nagkaroon ng epekto. Nanigas si Ghana, muling binalot ng nakakaistorbong sensasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagtataka at pagkailang. Mariin niyang kinagat ang labi at tinakpan ang sariling bibig, nagpupumilit na huwag sumigaw. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili na kailangan niyang pigilan, na hindi siya dapat bumigay. Mas lalo pang diniinan ni Siris ang kanyang mga daliri sa pader, gumalaw ng parang tinutukso siya mula sa malayo. Lumakas ang pressure at mas lalong tinukso ang kanyang kalooban. Ngunit nanatiling matatag si Ghana, pinigilan ang reaksyon. Bumaba lamang sa halos 1% ang kanyang scream value, dahilan para halos walang epekto ang silent force. Nang tuluyang mawala ang atake, dahan-dahan niyang ibinaba ang nanginginig na kamay mula sa kanyang bibig. Malalim ang kanyang hininga, para siyang isang mahiyain na dalagang pinigilang magtapat ng sekreto. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa at maging ng pagmamataas, dahil natiis niya ang atake. Naisip niyang hanggat hindi siya sisiga, hindi siya bibigay sa kakaibang kapangyarihan ni Siris. Ngunit nang muling ibinalik niya ang tingin kay Siris, bigla siyang napatigil. Gulat ang bumalat sa kanya nang makita niyang wala na si Siris sa pagkakagapo. Ang makakapal na sapo ay nanatiling nakadikit sa pader, ngunit ang taong kanyang iginapo ng mahigpit ay biglang naglaho. Sa isang iglap, biglang lumitaw si Siris sa kanyang likuran, tahimik ngunit matalim ang presensya. Sa mababang tinig, sinabi niyang hindi niya kailanman binanggit na tatakas siya. Nayanig si Ghana sa kanyang narinig, at nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla kung paano ito nakapunta sa kanyang likuran nang hindi niya napansin. Mabagal siyang lumingon, at may mapanuyang ngiti na tumakas sa kanyang labi. Tinawag niyang hanggal si Siris, puno ng pangungutya ang kanyang boses, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang matinding determinasyon. Buo niyang idineklara na alam na niya ang lahat ng galaw at atake na ito. Ayon sa kanya, ang pagtakas ni Siris mula sa sapo ang naging nag-iisang pagkakataon para tumakas, at dahil sinayang niya iyon, ang natitirang kapalaran niya ay durugan siya ng mag-isa. Itinaas ni Ghana ang kamay papunta sa kanyang bibig, seryoso ang kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, hamabi siya ng bagong sapo at mariing ibinalot ito sa kanyang mga labi, tuluyang sinelyuhan ang kanyang bibig. Sa kanyang isipan, pinagtibay niya ang pasya, kung sarado ang kanyang bibig gamit ang sarili niyang sapo, hindi na siya makakasigaw anuman ang gawin ni Siris. Mawawala ng saysay ang lahat ng atake na ito. Ngunit ngumisi lamang si Siris, puno ng kayabangan ang mga mata. Muling pinaalala niya kay Ghana ang lugar na kanyang naramdaman kanina, at walang habas niyang ibinunyag na iyon ay ang loob mismo ng kanyang hita. Namula agad ang mukha ni Ghana, mabilis ang tibok ng kanyang puso sa kahihiyan. Sa loob-loob niya, nagngingit-ngit siya sa kasuklaman. Napakabastos ni Siris, at mas lalo siyang nainis sa ideya na pinagtuunan siya ng ganoong atensyon. Nakakabaliw at nakakahiya para sa kanya. Ngunit hindi natinag ang ngiti ni Siris. Tiyak na siya sa kanyang mga kalkulasyon, mabilis ang takbo ng kanyang isipan habang iginuguhit ang bawat detalye ng katawan ni Ghana sa kanyang imahinasyon. Iniuugnay niya ito sa paligid, sa mga sapo, at sa espasyong kanilang kinaroroonan. Parang isang palaisipan na siya lamang ang may kakayahang lutesin. Mariin niyang hinigpitan ang suot na guwantes, at bumulwak mula sa kanya ang matatag na aura. Sa malamig ngunit matibay na tinig, idineklara niyang ang susunod na yugto ng kanilang laban ay magiging isang digmaan kung saan ang isa ay tuluyang madudurog. Handa na siyang pakawalan ang walang tigil na pag-atake,
diretsyong tutok sa katawan ni Ghana. Malinaw ang kanyang plano, tuklasin ang bawat sensitibong bahagi na magpapawala ng kontrol kay Ghana at tuluyang sisira sa kanyang composure.